Sige mga tao, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taga-Kanluran ay ang isipin na ang mga mosque ay katulad lang ng ibang mga lugar ng pagsamba, kagaya ng mga simbahan, sinagoga o mga templo ng Hindu o Sikh. Napatunayan na ang mga mosque ay kakaiba kumpara sa ibang lugar ng pagsamba. Walang masangkop na bansa kaysa UK para pag-aralan ang fenomena ng political na Islam at ang paggamit ng mga mosque sa pagsusulong ng layunin ng Islam. Dahil sa UK, ginagamit ang mga mosque para isulong ang mga layunin ng Islam. Minsan, ang mga mosque ay nagtatago ng armas para sa mga Muslim na handang mag-armas laban sa lipunang British. Tingnan mo ito. Nangyari ito kaagad pagkatapos ng Southport riots, kung saan nagalit ang ilang Briton dahil sa pagdagsa ng mga tao mula sa mga third world na bansa na pumapatay at nananakit sa mga batang Briton, mga babae at mga kababaihan. Kaya lumabas sila sa kalsada at nauwi ito sa kaguluhan. Lumabas din ang mga Muslim, pero lumabas sila na may dalang mga armas. Tingnan mo ito. Sobrang sira na ng UK na pati ang pulis na ipinadala para kontrolin ang galit ng mga Muslim na nagkakagulo ay isa ring Muslim. Pakinggan mo ang sinabi niya sa mga kapatid niyang Muslim. Kung may anumang graph o kahit ano pang ganyan, ang ginagawa ko ay umalis na lang ako. Narinig mo ba yon? Kung may mga armas kayo, na alam namin may dala kayong armas dahil naitala pa ito sa Sky News, sabi niya, kung may dala kayong armas, pakitapon na lang sa loob ng mosque. Pag ganyan kagalit, tinatawag ko lang sila sa mosque. Hindi mo dapat bigyan ng dahilan ng iba. Hindi kami mga aresto. Pakitapon ng mga armas. Na yon, tanging napakabobong tao lang ang mag-aakalang ang mosque ay ordinaryong lugar ng pagsamba. Hindi ganon. Ang mga mosque ay sentrong base ng operasyon para sa mga Islamista. At nakita natin na mayroong literal na libu-libong mosque sa UK. Ipinapakalat nila ang impluensya nila sa UK at mga probinsya at hindi natuwa ang mga lokal. Tingnan mo, kakabasa ko lang nito ngayon. Galitan nga ramdaman na ang isang 600 taong gulang na simbahan sa isang maganda at maliit na baryo sa UK ay ginawang parang mosque ang itsura. Mayroong mahigit 50 mosque sa Yorkshire at humigit kumulang 1,700 sa buong UK. Halos lahat ng mga ito ay nagbukas sa nakaraang 50 taon. Kaya sabi ko, anuman ang nangyayari sa UK ay mauwi rin sa Australia. Ngayon sasabihin ko, hindi pa naman ito mangyayari sa Australia. Nangyayari na ito sa Australia. Ingnan ninyo. Ang Bendigo ay maliit na lungsod sa Victoria. Mga 2 hanggang 2.5 oras mula Melbourne. Tingnan ninyo ang nangyayari doon. Kontrobersyal na mosque ang binuksan matapos ang isang dekada ng matinding pagtutol. Matagal nang tinutulan ng mga taga-Bendigo ang mosque na ito. Alam mo ba anong nangyari? Naglaan ang gobyerno ng labor ng $500,000 mula sa buwis ng mamamayan para itayo ang tinatawag nilang kasuklam-suklam na ito. Dumalo sina Premier Jacinta Allen, mga Labour MP Marie Edwards at Lisa Chesters, at Mayor Thomas Prince sa pagbubukas ng Bendigo Islamic Community Center kahit may ilang bahagi ng pasilidad na hindi pa tapos. Natalo ang isang grupo ng residente sa mga legal na hamon sa Victorian Civil and Administrative Tribunal at Court of Appeal noong 2015 at sa huli ay sa mataas na hukuman noong 2016 at nagsimula ang konstruksyon noong 2019 sa tulong ng $400,000 na pondo mula kay dating Premier Dan Andrews. Ay, pasensya na. Tama pala ako. $500,000 pala yon. Noong 2022, nakatanggap ang mosque ng dagdag na $100,000 mula sa pondo ng mga nagbabayad ng buwis sa ilalim ng pamahalaang Albanese Labour bilang bahagi ng pangakong eleksyon para matapos ang Islamic Center. Bakit napupunta ang buwis ko dito kung ayaw naman ng mga lokal ang gusaling ito? Madaling maintindihan kung bakit nagiging matagumpay ang mga Muslim sa pagpapatupad ng gusto nila kahit ayaw natin. Bakit kaya? Dahil sa mahiwagang salitang Islamophobia, may mga ganitong tao. Ingnan mo, senador ng Pakistan, pasensya na, ang ibig kong sabihin. Isang senador ng Green Party, si Marine Faruqi, ay bumibisita ngayon sa kanyang lungsod, Lahore, Pakistan, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Mas tapat pa siya sa Pakistan kaysa Australia. Pakinggan natin kung anong sasabihin niya tungkol sa Islamophobia. Ganito nila kayo niloloko. Ganito nila kayo pinagkakonsensya
at palihim na nilalapitan. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa susunod na 5 hanggang 10 taon, magkakaroon ng kaguluhang panlahi at karahasang sektaryan. Magkakaroon ng karahasang panrelihiyon dito sa Australia, tulad ng malapit ang sumiklab sa UK. Kaya lagi kong sinasabi, tingnan niyo ang UK. Ginawa na nila ito doon 20 taon ang nakalipas. Ginagamit ang kwento ng Islamophobia para lituhin kayo. Pakinggan siya. Wala namang ginawa ang gobyerno tungkol sa Islamophobia. At kapag sinabi kong gobyerno, tinutukoy ko ang gobyernong ito at pati na rin ang mga nagdaang gobyerno. Gaya ng sinabi ng Sugo, sa loob ng mahigit 25 taon, naranasan natin ang Cronulla Riots. Isang Australianong lalaki ang pumatay ng 50, isang Muslim sa mosque sa Christchurch. At sa totoo lang, wala talagang nagbago para sa komunidad dito. Kita mo yon? Binanggit lang niya ang isang kakaibang teroristang atake na ginawa ng puting supremasista na pumatay ng 51 Muslim sa Christchurch. At sinabi pa niya, Australian man, kahit hindi naman ito nangyari sa Australia. Wala pang ganitong insidente sa ibang bahagi ng mundo. Pero tingnan mo, hindi niya nabanggit ang ginawa ng mga kapatid niya sa pananampalataya. Man Monas, Nabi Dakram, Isang Muslim mula sa subkontinente. hindi yan ang mga magulang niya. Binanggit niya ang Cronulla Riots na naganap matapos mangharas ng ilang Muslim sa isang Aussie na babae sa tabing dagat. Dahil doon nagkaroon ng Cronulla Riots na hindi mo nabanggit. Paulit-ulit nilang paikutin, isip nyo at pagkonsensyahin kayo. Sa palagay ko, dumating na sa puntong masasabi mo, alam mo ba? Tawagin mo akong racist o bigot. Wala akong pakialam at alam nila yon. Alam nilang hindi na umeepekto at wala nang pakialam ang tao sa mga label. Kaya tumataas ang suporta sa One Nation. Hindi gusto ng senador na Pakistani ang One Nation. So 2 taon, nakita natin ang malaking pagtaas. Ibig ko sabihin, may mga bilang na binanggit sa ulat, 100 at 50% hanggang 200% na pagtaas mula 2023 hanggang 2024 sa Islamophobia. Bakit kaya? Mahilig itanong ng mga Muslim ang tanong na ito sa mga Hudyo. Bakit kaya na saan ka man magpunta, lauuwi sa pagmasaker sa inyo ng mga tao? Kung talagang naawa ang kanluran sa mga Zionistang Israeli, bakit hindi sila bigyan ng lugar sa Alemanya? Bakit hindi kayo pumunta sa Vancouver ni Hitler at doon manakop? Doon nila makikilala kung ano klaseng mga tao ang mga ito. Bakit tuwing ilang daang taon, ang mga Zionista na ito ay pinapaslang ng maramihan dahil alam ni Hitler kung paano pakituguhan ang mga taong ito? Malamang gumawa sila ng programa para makalika ng Estado ng Israel kapalit ng dugo ng mga Muslim na Palestino. Ipinapahiwatig nila na dapat may mali sa mga Hudyo. Kaya kahit saan sila pumunta, maging sa Rusya o Alemanya, sila ay pinapaslang ng maramihan. Dahil daw ito sa ugali nila pero hindi ako naniniwala. Para sa akin, nangyayari lang ito kapag walang sariling estado ang mga tao. Madali isisiyang mga walang sariling estado dahil wala silang matakbuhan. Ito ang paliwanag sa mga pogrom laban sa mga Hudyo. Samantalang ang mga Muslim, kahit may 55 bansa umahalis pa rin at lumilipat sa kanluran, tapos ginagawa pa nilang para mga bansang iniwan nila ang mga bansang nilipatan nila sa kanluran. At pagkatapos, nagrareklamo pa rin sila tungkol sa Islamophobia. Totoo na wala ng ibang tao na kasing ano ba ang tamang salita nang hindi ako ma-flag? Kaya ayokong sisihin mismo ang mga Muslim. Okay? Ang totoo niyan, may sarili talagang pananaw at mga pagpapahalaga ang mga Muslim. At sa kasamaang palad, hindi tugma ang mga pagpapahalagang yon sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Hindi talaga. Ano bang gusto ninyong gawin ng kanluran? Patuloy niyang isinusugal ang kinabukasan. Umaasang balang araw ay magkakapareho ang pagpapahalaga ng mga tao at mag-i-integrate sila. Hindi. Paulit-ulit natin nakikita na habang mas marami kayong pinapapasok na Muslim, lalo ring nabubura ang paraan ng pamumuhay ninyo. Katotohanan lang yon. At sa totoo lang, hinihiling mo sa mga taga-kanluran na huwag magreklamo sa unti-unting pagkawala ng kanilang paraan ng pamumuhay. Napalitan ang kanilang pamumuhay ng banyagang kultura na ikinalulungkot kung maraming tao ang may problema rito. Marami ang ayaw na magbago ang kanilang pamumuhay at maging Islamiko ito. At bukod pa ron, tumataas din ang sentimiento laban sa mga Arabo at mga Palestino. At maaari may kinalaman ito sa inyo na tumatalon, humaharang ng mga kalsada, nagdadasal, sumisigaw, nagpoprotesta tuwing weekend tungkol sa isang isyong wala namang kinalaman sa Australia. Maaring may kinalaman ito doon. Alam niyo mga kaibigan, hayaan niyong sabihin ko ito ng malinaw. Sa totoo lang, alam niyo,
Tapusin na lang natin siya. Walang nagawa. Sa katunayan, Sa totoo lang, wala kaming interes makinig doon. Matagal ko nang binabalaan ng kanluran. Noon pang 2018. Pero biglang lumakas ang aking mga babala matapos ang naging asal ng mga Muslim sa mga bansang kanluranin. Pagkatapos ng Oktubre 7, 2023. Hanggang sa puntong yon, karamihan sa mga tao ay nagbubulag-bulagan dahil maayos naman ang kanilang buhay. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa mga lockdown dahil sa COVID at nagsisimula na lumabas ang mga tao mula sa lockdown. Kaya sinusubukan ng mga tao na muling simulan ang kanilang mga buhay. At hanggang sa puntong yon, hindi talaga pinapansin ng mga tao ang banta ng Islam. Nakipag-debate ako sa mga tulad ni Daniel Hakikatshu at sa napakaraming Muslim. Nakipag-debate ako sa kanila. Pinabulaanan ko ang kanilang mga argumento. Sabi ko mga pare, bakit hindi nababahala ang ordinaryong kanluranin sa lantad at mayabang na pagsuporta ng mga taong ito sa pag-aasawa ng bata? At sabi ko, siguradong may isang Juan, may isang Bill na magsasabi ng, hindi, ayaw namin yan. Pero wala talagang interesado nun. Pero nangyari ang ikapito ng Oktubre. Biglang nagbago ang pananaw ng mga tao at napaisip sila, Ha? Ano ba yan? Siyempre, hindi ganun lahat dahil may aspeto pa rin ang pagiging tao. At mahusay na ginamit ng mga Muslim ang pagkakataon na yon sa pamamagitan ng pagpuno ng iyong timeline ng mga propaganda na video. At may ilan din namang totoong mga video. Siyempre, ayaw ng kahit sino na makakita ng mga babaeng at batang pinasabog o sinumang tao. Walang gustong makakita ng ganoon. Ginamit ito ng mga Muslim sa kanilang kapakinabangan. Nakaapekto rin ang kanilang propaganda at pananaw sa maraming taga-kanluran. Karamihan ay mga sobrang kaliwa, makakalikasan at woke. Karamihan ng mga matinong tao ay nagsasabing, oo, ayaw namin makakita ng mga batang pinasabog. Pero ayaw din namin makita ang mga taong nagtatalon-talon sa harap ng ating mga pampublikong landmark, nagdarasal sa mga lansangan at sumisigaw. Ayaw rin namin ng ganoon. Kaya maraming tao ang biglang naging mulat na, ay, Houston, may problema tayo. Kaya ang ating mga kaliwang gobyerno, hindi ko alam tungkol sa mga liberal. Tungkol sa koalisyon sa ilalim ni Angus Taylor, sabi niya. Malinaw niyang sinabi, tulad ng dapat ginawa ng mga politikong Aussie 10 taon nang nakalipas, na dapat nating hadlangan ng imigrasyon ng mga taong galing sa banyagang kultura na may ibang pagpapahalaga. Iyon ang sinabi niya. Hindi ako sigurado kung aktibo niyang hahadlangan ang pagpapatayo ng mas maraming moske. Hindi ko alam kung gagawin niya yon. Pero ang One Nation, siguradong gagawin yon. Kaya hanggat hindi pa maluklok sa kapangyarihan ang One Nation, makakakita pa tayo ng mas marami at mas maraming mosque na itinatayo sa Australia, sa buong Australia. Dahil ang mga mosque ang kanilang sentrong lugar. Doon ang base ng operasyon nila. Napakahalaga niyan. Ipinakita ko na sa inyo ng maraming beses kung anong itinuturo sa mga mosque na yan. Hindi mawawala yan. Ang mga mosque at paaralang Islamiko ang pinagmumulan ng mga magiging radikal sa hinaharap. Kaya hindi lang natin dapat itigil ang pagpapatayo ng mga bago, kundi dapat na rin nating simulan ang pagsasara ng mga umiiral na. Kailangan lang nating gawing hindi kaakit-akit ang Australia para sa mga Islamist. Iyan ang dapat nating gawin. Hindi natin kailangang sundan ang yapak ng UK. Tingnan mo, ang UK ay malapit na maghiwa-hiwalay. Totoo yun. Pinag-uusapan na ngayon ng mga akademiko na magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan kung hindi man isang ganap na digmaang sibil sa UK. Bakit pa natin uulitin ang mga pagkakamali nila? Wala rin tayong makukuha sa kanila. Kahit payagan mo pa silang magtayo ng 50 bagong mosque. Sa tingin mo ba titigil na sila doon? Sa tingin mo ba titigil na sila sa panlilinlang sayo? Tingin mo ba titigil na sila sa pagreklamo tungkol sa Islamophobia na tiningnan ako ng puting lalaki dahil nakanikab ang 5 taong gulang kong anak na babae? Oo, dapat kang tingnan ng lahat ng tao dahil hindi yon normal. Hindi yon naayon sa paraan ng pamumuhay ng mga Australiano. At hindi kailangang humingi ng paumanhin ang mga Australiano para doon.